tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Direkta nating tutukan ang nagbabagang balita mula sa gitnang silangan kung saan muling nagpalitan ng malalakas na pag-atake ng mga misal ang Estados Unidos at Iran nitong Huwebes. Ang marahas na palitan ng pag-atake ay nagdulot ng malaking pangamba sa pandaigdigang komunidad habang tuluyan ng lumalabo ang pag-asa para sa mabilis na resolusyon sa 5 buwan ng armadong tunggalian na yumanig sa katatagan ng rehiyon. Matapos ang ilang araw na pansamantalang katahimikan, muling sumiklab ang takot sa mas malawak na digmaan na maaring sumira sa kapayapaan ng mga karatig bansa. Kinumpirma ng Jordan na hinarang nito ang mga misil ng Iran sa ikalawang sunod na araw, habang iniulat naman ng Kuwait na isang individual ang nasawi sa hilagang bahagi ng bansa dahil sa isang pag-atake na nagpapakita ng lumalalang epekto ng krisis. Sa detalye ng insidente sa Kuwait, tinamaan ng misil ng Iran ang isang gusali ng kumpanyang Chino. Ayon sa militar ng Kuwait, nagdulot ito ng matinding pinsala sa infrastruktura at nagresulta sa pagkamatay ng isang dayuhang manggagawa. Nangyari ang pag-ataking ito ilang oras lamang matapos pabagsakin ng sistema ng depensa sa himpapawid ng Jordan ang 5 misil na pinakawalan mula sa teritoryo ng Iran patungo sa kanilang bansa. Pagkamat walang naiulat na nasugatan sa operasyon ng Jordan, ang matagumpay na pagharang na ito ay nagpapakita ng mataas na tensyon sa rehiyon. Mahalagang tandaan na kapwa nag-host ang Jordan at Kuwait ng mga base militar ng Estados Unidos, kaya naman madalas silang madamay at maging target sa patuloy na palitan ng pag-atake sa pagitan ng mga puwersang Amerikano at ng pamahalaan sa Tehran. Ang mga huling pag-atake ay isinagawa matapos ianunsyo ng militar ng Estados Unidos na matagumpay nitong nakumpleto ang isang mabigat na serye ng mga pag-atake mula sa himpapawid laban sa Iran. Ito ay bilang direktang ganti sa naunang pag-atake ng misil ng Iran sa isang base militar ng Amerika sa Jordan na nagdulot ng pinsala at nag-udyok sa Pentagon na maglunsad ng mas malawak at mas mapangwasak na operasyon sa rehiyon. Ayon sa ulat ng US Central Command, tinarget ng kanilang mga puwersa ang 12 desenang lokasyong pagmamay-ari ng Revolutionary Guard ng Iran. Kabilang sa mga binomba ang mga sentro ng pamumunong militar, mga pasilidad ng missile at drone, pati na rin ang mga pasilidad sa pagmamanman at depensa sa baybayin. Layunin ng operasyong ito na pahinain ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng mga susunod pang pag-atake laban sa mga Amerikano. Sa panig naman ng Iran, kinumpirma ng opisyal na ahensya ng balita na ERNA na 3 tao ang napatay at 2 ang nasugatan sa pag-atake sa isla ng Qeshem. Ang islang ito ay matatagpuan malapit sa Strait of Hormuz, isang napakahalagang daanan ng supply ng enerhiya sa buong mundo na kasalukuyang nasa gitna ng madugong labanan. Patuloy itong pinangangambahan ng mga bansa dahil sa posibleng pagbara sa daloy ng langis. Bago ang seryeng ito, nakipagtulungan ng Estados Unidos sa Saudi Arabia upang atakihin ang mga milisya na pinondohan ng Iran sa Iraq. Ang magkasamang operasyong ito ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 20 mandirigma at 6 na tagapayo mula sa Iran. Ipinapakita nito ang lumalalim na alyansa ng Amerika at Saudi Arabia upang pigilan ang lumalawak na impluwensya at kapangyarihan ng Iran sa gitnang silangan. Samantala, lumawak din ang tensyon sa karagatan matapos iulat ng kumpanyang Briton sa Seguridad Pandagat na Ambre ang mga pag-atake ng drone sa daungan ng Damietta sa Egypt. Nagdulot ito ng sunog sa 2 sasakyang pandagat na nagdadala ng natural gas. Hindi pa matukoy kung sino ang may pananagutan sa pag-atake sa isang lumulutang na pasilidad ng imbakan na pag-aari ng Amerika at sa isang tanker na pagmamay-ari naman ng Greece. Agad na nag-imbestiga ang tanggapan ng punong ministro ng Egypt hinggil sa insidente. Ayon kay punong ministro Mustafa Madbouly, napatunayan sa paunang pagsusuri na drone nga ang sanhi ng sunog. Sinabi niya sa pulong ng gabinete na na-recover ng mga investigador ang mga labi ng drone at kasalukuyan nilang sinusuri ang pinagmulan nito upang matukoy kung aling bansa o grupo ang dapat managot sa mapangahas na aksyong ito. Ang Egypt na isang malapit na kaalyado ng Estados Unidos at nagsisilbing tagapamagitan sa rehiyon ay hindi pa direktang nadadamay sa digmaan hanggang sa insidenteng ito. Kung makukumpirma na ang Iran o ang mga kaalyado nito ang naglunsad ng pag-atake, magiging malaking hudyat ito ng paglawak ng digmaan. Gayunpaman, mabilis na itinanggi ng mga rebeldeng Houthi sa Yemen na may kinalaman sila sa insidente.
Hindi naman direktang itinanggi ni Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi ang pagkakasangkot ng kanyang bansa, ngunit binigyang diin niya na ang Egypt ay isang mahalagang kaibigan at kasosyo sa rehiyon. Nagbabala rin siya sa pamamagitan ng social media platform na X na dapat mag-ingat ang lahat laban sa mga pakana ng Israel at sa mga operasyong gumagamit ng huwad na pagkakakilanlan upang sirain ang pagkakaisa ng mga Muslim. Ang patuloy na digmaan ay nagdulot ng matinding pinsala sa pandaigdigang ekonomiya dahil sa halos ganap na pagkaantala ng transportasyon ng enerhiya sa Strait of Hormuz. Karamihan sa mga diplomatikong pagsisikap ay nakatuon ngayon sa muling pagbubukas ng estratehikong rutang ito, kung saan dumaraan ang 20% ng kabuuang supply ng langis at natural gas ng buong mundo bago sumiklab ang hidwaan. Ayon sa datos mula sa Lloyd's List Intelligence, ang bilang ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz ay bumagsak sa pinakamababang antas. Mula sa 82 barko noong kalagitnaan ng Hulyo, bumaba ito sa 39 na lamang sa sumunod na linggo. Ang matinding pagbaba ng aktibidad na ito ay nagpapakita ng takot ng mga kumpanya sa pagpapadala na dumaan sa naturang ruta dahil sa banta ng mga missile at drone. Sa kabilang dako, pinaratangan ng Saudi Arabia ang mga milisya sa Iraq ng paglulunsad ng mga drone laban sa kanilang mga pasilidad ng langis. Bagamat itinanggi ito ng mga grupong Iraqi, inamin naman ng mga rebeldeng Houthi na inatake nila ang mga pasilidad ng enerhiya ng Saudi bilang bahagi ng kanilang pakikibaka na lalong nagpahirap sa kalagayan ng supply ng langis at nagpataas sa presyo nito sa merkado. Nagdeklara rin ang mga Houthi ng pagharang laban sa mga barko ng Saudi Arabia at nagbanta na haharangin ang Bab el-Mandeb Strait. Ang rutang ito ay napakahalaga para sa kalakalan mula sa Red Sea patungong Gulf of Aden. Naging mas mahalaga ang rutang ito sa panahon ng digmaan dahil ginagamit ito ng Saudi Arabia upang maiwasan ang mapanganib na Strait of Hormuz na kontrolado ng mga puwersang kaalyado ng Iran. Dahil sa pagharang, napipilitan ang Saudi Arabia na gumamit ng mas mahal at mas matagal na alternatibong ruta para sa pagluluwas ng langis. Dinadalang langis sa pamamagitan ng mga tanker patungo sa lungsod ng Ain Sokhna sa Egypt bago ito ipasok sa isang tubo patungong daungan ng CD Carrier sa Mediterranean upang muling ikarga sa ibang barko. Ang prosesong ito ay nagpapataas sa gastos at nagpapahaba sa oras ng transportasyon. Sa gitna ng krisis na ito, nagpulong si Saudi Defense Minister Khalid bin Salman kina Donald Trump at Vice President J.D. Vance. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang pinagmulan, layunin ng pagpupulong na talakayin ang mga hakbang upang maibsan ang tensyon. Nais ng Saudi Arabia na matiyak na mananatiling nakatuon ng Estados Unidos sa pagtatanggol sa kanilang mga kaalyado laban sa banta ng Iran. Ang desisyon ng Saudi Arabia na sumama sa mga pag-atake ng Amerika laban sa mga milisya sa Iraq ay naglalayong magpadala ng malinaw na mensahe sa Iran na hindi nito papayagan ang pag-atake sa kanilang industriya ng langis. Gayunpaman, binigyang diin din ng Ministro ng Depensa kina Trump at Vance na nais pa rin ng kanilang bansa ang pagpapababa ng tensyon at ang pagbabalik ng Washington at Tehran sa negosasyon. Sa loob ng Estados Unidos, patuloy na bumababa ang suporta ng publiko sa digmaang ito. Ayon sa pinakahuling survey, bumaba ang antas ng pagsang-ayon kay Trump hinggil sa kanyang polisiya sa Iran. Sa pagtatapos ng ating ulat, malinaw na ang krisis na ito ay hindi lamang labanan ng dalawang bansa, kundi isang pandaigdigang hamon na nagbabanta sa ekonomiya at seguridad ng lahat. Isang napakalaking hakbang ang ginawa ng pamahalaan ng Estados Unidos upang palakasin ang kapangyarihan nito sa karagatan. Naglaan ng hukbong dagat ng Estados Unidos ng badyet na nagkakahalaga ng halos 77 bilyong dolyar para sa paggawa ng 14 na makabagong submarinong pinatatakbo ng enerhiyang nuklear. Ang kontratang ito ay itinuturing na isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng militar ng bansa at naglalayong tiyakin ang kakayahan nitong ipagtanggol ang mga interes nito sa buong daigdig. Ayon sa mga opisyal ng militar, ipinagkaloob ang malaking kontrata sa mga kilalang kumpanyang gumagawa ng barko, ang General Dynamics Electric Boat o GDEB at ang HII. Sa kabuuang halaga ng pondo, mahigit 42 bilyong dolyar ang ilalaan para sa siyam na Virginia-class Block VI attack submarine, habang halos 30 bilyong dolyar naman ang gagamitin sa pagtatayo ng 5 Columbia-class ballistic missile submarine. Kasabay ng anunsyong ito, inaprobahan din ng Pentagon ang isang malaking pamumuhunan upang mapahusay ang kapasidad at mapabilis ang paggawa sa mga pagawaan ng barko sa bansa. Gagamitin ng pamahalaan ang karagdagang 5 bilyong dolyar upang pondohan ang pagsasanay at pagpaparami ng mga manggagawa sa GDEB at HII.
Layunin nitong matiyak na sapat ang kanilang lakas paggawa upang matapos sa tamang oras ang mga komplikadong barkong pandigma. Ang pagtatayo ng mga modernong submarinong ito ay isasagawa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng GDEB at Newport News Shipbuilding, isang kilalang sangay ng HII. Napakahalaga ng pagtutulungang ito ng dalawang higanteng kumpanya upang mapagsama ang kanilang makabagong teknolohiya at mga pasilidad na kinakailangan sa paggawa ng mga sasakyang pandagat na may kakayahang magdala ng mga modernong sandatang nukleya. Sa ilalim ng kasunduan, hahatiin ang mga gawain sa pagitan ng dalawang kumpanya. Ang HII ang mamamahala sa paggawa ng unahan at hulihang bahagi ng mga submarino, pati na rin sa ilang partikular na bahagi ng barko. Samantala, ang GDEB naman ang gagawa sa gitnang bahagi ng katawan ng barko, kung saan ilalagay ang reaktor na nuklear kasama ang mga tubo para sa pagpapakawala ng mga misil sa Columbia-class. Ang mga bagong submarino sa ilalim ng Virginia Block VI ay magtatampok ng tinatawag na Virginia Payload Module o VPM. Ang sistemang ito ay magbibigay daan sa mga submarino na magdala ng mas maraming mabibigat na armas, kabilang ang mga kilalang Tomahawk cruise missile. Bukod dito, maaari rin itong lagyan ng mga hypersonic missile na kasalukuyan pang binubuo ng sandatahang lakas ng Estados Unidos para sa hinaharap. Ipinahayag ni Vice Admiral Robert Goucher, ang pinuno ng programa para sa mga submarino ng hukbong dagat ng Estados Unidos, na ang pamumumunang ito ay nagpapakita ng matatag na pangako ng kagawaran ng depensa ng bansa. Ayon sa kaniya, mahalaga ito upang mapanatili ang kanilang kalamangan sa ilalim ng dagat at upang gawing makabago ang tinatawag na nuclear triad na itinuturing na pangunahing pundasyon ng pambansang seguridad laban sa anumang banta mula sa ibang bansa. Sa kabila ng malaking pondong ito, hindi naging madali ang landas ng proyekto. Mula pa noong taong 2022, nakaranas na ng matinding pagkaantala ang paggawa ng mga submarino. Ang negosasyon sa pagitan ng hukbong dagat ng Estados Unidos at General Dynamics para sa dalawang naunang Virginia Block V submarine ay natigil ng halos 18 buwan dahil sa mga komplikadong usapin tungkol sa seguro. Ang matagal na pagkaantalang ito ay nagdulot ng malaking epekto sa mga sumunod na kontrata at schedule ng paggawa. Bagaman nalutas kalaunan ng usapin sa seguro ng mga kumpanya, naramdaman sa buong kadena ng supply ang sunod-sunod na epekto nito. Dahil dito, kinailangang ayusin muli ang mga plano para sa mga susunod na henerasyon ng submarino upang maiwasan ang mas malalang pagkaantala sa produksyon. Bukod sa mga usaping legal, naging hamon din ang mahabang negosasyon tungkol sa sahod ng mga manggagawa sa industriya dahil sa mabilis na pagtaas ng inflasyon kasunod ng pandemya ng COVID-19, humingi ng mas mataas na sahod ang mga unyon ng manggagawa. Inabot ng ilang taon bago nagkasundo ang militar at mga kumpanya sa isang makatarungang kontrata na magbibigay ng sapat na kabayaran sa kanilang mga tauhan. Isa pang malaking suliraning kinaharap ng industriya ang kakulangan sa mga bihasang manggagawa. Maraming eksperto at tekniko ang umalis sa industriya noong panahon ng pandemya na naging sanhi ng pagbagal ng produksyon. Ang kakulangan sa mga tauhan ay hindi lamang nagpatagal sa mga proyekto, kundi nagdulot din ng pagtaas sa kabuuang gastos sa pagtatayo ng mga modernong submarinong nuklear. Sa kasaysayan, binuo ng Estados Unidos ang Virginia-class upang palitan ang naunang programang Seawolf na naging napakamahal para sa badyet ng bansa. Kinailangang ihinto ang programang Seawolf matapos makagawa lamang ng 3 submarino dahil sa napakataas na halaga nito. Ang Virginia-class ang naging mas praktikal at mas makabagong alternatibo para sa kanilang buong puwersang pandagat. Sa kasalukuyan, umorder ang hukbong dagat ng Estados Unidos ng kabuoang 45 Virginia-class submarine upang palakasin ang kanilang armada sa buong mundo. Sa bilang na ito, 26 na ang matagumpay na nailunsad at kasalukuyan ang ginagamit sa aktibong serbisyo. Ang mabilis na pagpapakalat sa mga submarinong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang papel sa pagpapatrolya sa mga estratehikong karagatan. Kung titingnan ng mga teknikal na detalye ng barko, ang mga naunang bersyon mula Block I hanggang Block 5E ay may bigat na 7,000 at 900 tonelada at haba na 115 metro. Ang mga sukat na ito ay nagbibigay sa kanila ng sapat na bilis at liksi upang magsagawa ng mga lihim na misyon at pagsubaybay sa ilalim ng dagat nang hindi madaling napapansin ng kalaban. Para naman sa bersiyong Block V, pinalaki pa ang mga submarino upang magkasya ang mga bagong armas.
Ang mga ito ay may bigat na mahigit 10,000 tonelada at haba na 140 metro. Ang karagdagang espasyo ay ginagamit para sa mga bagong teknolohiya at mas malakas na sistema ng pagpapaandar na nagbibigay daan sa mas matagal na pananatili sa ilalim ng malalalim na karagatan. Sa usapin ng sandata, ang orihinal na Virginia class ay may 12 Vertical Launch System o VLS para sa mga Tomahawk cruise missile. Subalit para sa Block V at Block VI, nilagyan ng mga ito ng 4 na malalaking Virginia payload module na naglalaman ng mas maraming tubo para sa mga missile. Nagbibigay ito sa kanila ng mas matinding kakayahang umatake mula sa napakalayong distansiya. Bukod sa mga cruise missile, ang lahat ng submarinong ito ay nilagyan din ng mga sandatang UGM, 104 Harpoon anti-ship missile at Make Pinong 48 heavy torpedo. Ang mga sandatang ito ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang lumaban hindi lamang sa mga barko sa ibabaw ng dagat, kundi maging sa iba pang mga submarino ng kalaban na nagtatangkang pumasok sa kanilang teritoryo. Samantala, ang bagong Columbia-class naman ang nakatakdang tuluyang pumalit sa mas lumang Ohio-class submarine. Napakahalaga ng papel ng proyektong ito sa pagpapanatili ng kakayahan ng Estados Unidos na maglunsad ng sandatang nuklear mula sa ilalim ng dagat bilang panakot at pananggalang laban sa pag-atake. Ito ang magiging pangunahing kalasag ng bansa laban sa anumang banta ng malawakang digmaang nuklear mula sa mga kalaban sa hinaharap. Ang bawat submarino sa ilalim ng Columbia-class ay may dambuhalang bigat na halos 21,000 tonelada at haba na 171 metro. Mas malaki ito kaysa sa Virginia-class at may kakayahang magdala ng 16 na Trident T ballistic missile. Ang mga missile na ito ay may kakayahang tumama ng tumpak sa mga target na mahigit 11,000 kilometro ang layo. Sa kabuuan, ang higanteng pamumuhunang ito ay isang malinaw na mensahe ng Estados Unidos sa mga katunggali nito sa buong mundo. Sa patuloy na pag-unlad ng mga puwersang pandagat ng ibang mga bansa, tinitiyak ng Amerika na mananatili itong nangunguna sa teknolohiya at lakas militar sa ilalim ng dagat upang maprotektahan ang mga kaalyado at interes nito sa buong daigdig, ngayon at sa hinaharap.